O ito naman mga kaalyado, ito naman yung balita rin tungkol naman sa mga gustong maging running mate ni VP Sara. O tingnan natin ito. Ano ba yan mga yan? Sino ba yung mga running mate na yan? Posible maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino-sino sa mga kaalyado ng mga Duterte ang maugong na magiging katandem ni VP Sara? Naging apat sa malalapit na kaalyado ng pamilya Duterte ang tinitignang posibleng maging katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Unahin na natin si Senator Amy Marcos na kahapon pa nga umugong yung Sara-Amy na tandem for 2028. O yan, Imelda Marcos, gusto nyo ba yan? Ilagay nyo sa comment section. Ako ayaw ko niyan. Marcos yan eh. O basta Marcos, kawatan. Basta Marcos, salot. Basta Marcos, walang mabuting may dudulot sa sambayan ng mundo. Hindi na sambayan ng Pilipinas, pati sa mundo. Scam of the earth yung mga yan. Yung scam of society. O, so malabo na yan. Wag na yan si Amy. O, ay, ano na yan? Pagpahingahin na yan. Sino pa? Nariyan din yung posibilidad daw ng VP Sara at Senator Marcoleta tandem. Nariyan din yung VP Sara at Senator Bongo tandem. At yung isa pang tambalang tinitingnang posible daw ay yung VP Sara at Senator Robin Padilla tandem. Pero mismo si Senator Padilla nung nakausap natin, ang sinasabi niya, ang pinupush niya talaga kahit saan siya pumunta ay yung Sara-Amy. Dahil nga naniniwala daw siya na panahon na para sa girl power sa 2028 presidential elections. O, sino yun? Sino yun? Si Cayetano, si Marcoleta, si Chis Escudero. O sige, ilagay nyo na lang dyan kung sinong gusto nyo. Ako, palagay ko kung loyal lang talaga sa mga Duterte, tsaka magaling naman, dito ko kay Senator Robin Padilla. Bagamat nagsabi na sila na ayaw na niyang magpolitika sa 2028. Sana, Robin, tumakbo ka pa. O, okay man yan, okay lang yan. Huwag mo isipin yung mga basher mo. Ganun talaga. O, pagka politiko ka, hindi talaga, may mga tao talaga na ayaw sa'yo. Pero nag-number one ka eh. Si Bongo nag-number one eh. Pero between you and Bongo, mas gusto kita. O, mas gusto kita kasi alam namin na ang loyalty mo hindi lang sa mga Duterte, nasa bayang Pilipinas. So, mas gusto kita, Senator Robin. Sana ikaw na lang. Huwag ka nang alok ng kusino. O, ikaw na lang para mas masaya. Pero kung isang Duterte supporter ang tatanungin, gaya ni Attorney Jimmy Bondok, tingin niya mas maayos o mas maganda na si Senator Robin Padilla yung maging katandem ni VP Sara. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag at paliwanag kaugnay niyan. Loyalty is the most precious commodity, no? And Robin has exhibited that. Makikita rin po natin talaga yung power ng sinseridad at yung talagang willingness to fight. Loyalty, Robin talaga yan. O, Robin talaga dyan. Medyo naka-apekto Naka-apekto kay Senator Bongo yung loyalty in terms of, hindi kasi siya nagpupunta ng ng dahig. Yun yung isang nakikita ng tao sa kanya na parang may something. Oo, so para sa akin between yung mga sinabi na si Marcoleta naman kasi masyado pa namang maaga. Yes, matalino si Marcoleta pero feeling ko hindi siya executive Hindi siya executive type. Palagay ko kailangan si Marcoleta ng Senado para sa mga makabuluhang paggawa ng mga batas. Ito naman si Cayetano, okay din. Okay man sa akin si Cayetano. Oo, kaya lang hindi ko pa natatanggap yung 10K ayuda kaya pag natanggap ko na yon, sige kakampanya ko na siya. Sino ba yung mga sinasabi nila na mga makakatandem niya? Basta ako para sa akin, sa mga makakatandem, Vice President man lang yan eh. O, ang Vice President kasi wala naman talagang yan. Wala naman talagang trabaho na gagawin yan. O, kailangan lang ready lang siya to lead once yung Presidente is incapacitated. And kailangan safe si VP Sara kapag nanalo siyang Presidente. Kailangan hindi siya ipa-i-impeach. Yun ang importante sa lahat eh. Yung walang pangarap na maging presidente ng hindi normal. O kasi baka mamaya niyan, she will suffer the same fate. Baka mamaya ipa-impeach ako si Amy Marcos yan. Siyempre Marcos pa rin yan. Mga tuso yung mga yan eh. O baka mamaya niyan, biglang mayroon na namang impeachment. Tapos si Amy naging presidente. Patay na Marcos na naman. Walang yan eh. So para sa akin, okay sa akin si Robin, si Cayetano, pwede ako dyan. Si Bongo. Siguro pangatlo sa akin si Bongo. Pero number one ko sa sa listahan ko. Pero either way, kahit sino yan, kahit sino man yan, ang Vice President dyan, gusto ko si Robin. Pero alam nyo,
Okay na pala ako kay Robin. O, mas okay ako kay Cayetano na nandiyan dyan siya sa Senado. Kasi nga, mas magiging kapaki-pakinabang yung utak niya. Matalino si Cayetano. Kayang-kaya niyang, maganda yung mga batas na pwede niya pang magawa. O, tsaka si Marcoleta ganun din. So, okay na yun. Total naman, Vice President, hindi naman yan masyadong hindi naman kailangan masyadong matalino niya. Hindi ko sinasabing bobo si Robin. Pero, mas matalino kay Robin itong mga sinasabi kong mga abogado na na mas makakatulong sa pagpapanukala ng mga ng batas. Pero ang maganda kasi kapag naisulong yung federalismo, si Robin yung Vice President. So, may integridad. Kung sakali man magkaroon ng federalism, Vice President kasi yung magsisilbing caretaker ng bayan, tapos magkakaroon ng panibagong pagpili. So, okay ako kay Robin. Even for the uncomfortable issues, no, he has taken on very sensitive issues such as gender issues and divorce, constitutional change. At mayan, sino ang nagsusulong na maging running mate ni VP Sara, sina Senator Marcoleta o Bongo? Chiki, si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na ngayon ay chairman ng Partido Reforma ang nagsusulong ng Sara Marcoleta tandem sa 2028 presidential elections. Maaga pa pero nagbigay na siya ng suporta kay VP Sara dahil naipakita na raw nito ang kakayahan niya na harapin yung mahihirap na issue na may humility para tanggapin yung mga political realities. May disiplina rin daw si VP Sara na isa sa mga traits na hinahanap nila para nga daw maibalik yung public trust sa ating mga government institutions. Ang dala naman daw ni Senator Marcoleta ay yung kanyang malalim na experience sa politika at malinaw na prinsipyo. Kaya nga kung matutuloy daw itong Sara Marcoleta tandem ay magiging bridge daw ito para sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Pero bukod dyan, nakausap ko rin si Senator Bongo dun sa possibility na baka siya naman ang pwedeng tumakbong katandem o maging VP ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Lalo't siya ang pinakamalapit, alam naman natin, pinakamalapit sa pamilya Duterte at kung maaalala mo, Jiggy, tumakbo na rin siya bilang presidente at vice-presidente noong 2021. Yun nga lang, nag-back out siya. So narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa trabaho muna. Wag niyo muna pag-usapan yan. Si Bongo busy. Si Bongo na nga lang yung senador na lagi mo makikita nagtatrabaho, paikot-ikot sa buong Pilipinas. Wag niyo nang i-distract yung tao, kayo naman. Pabayaan niyo na muna sila. Maaga pa naman. Either way, either way, sino man ang magiging katandem ni Inday Sara. Si Inday Sara magiging presidente, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung magiging katandem niya, let's just cross the bridge when we get there. Antayin natin, sigurado ako, may mapipili yan si Inday Sara na karapat-dapat. Kasi, tinraidor na sila Inday Sara ng maraming mga tao Hindi, palagay ko naman, hindi na papayag si Inday Sara na maglalagay pa ng tao dyan na tatraidor sa kanila ulit. Palagay ko. So, abangan na lang natin. Abangan natin yung desisyon ni Inday Sara. But lahat ng itong mga to qualified to. Basta nasa Duterte block, qualified yan. Kahit sino pa yan. Basta si Inday Sara presidente, okay lang. Kahit si Banat Bay pa yung vice president, okay sa akin. Yun ang kailangan ng Pilipinas. Po naman po ang aking suporta sa kanyang desisyon. Sabi ko nga, isa naman po ang ating layunin dito na makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. At mayan sa ibang mga partido ay meron na bang pambato na umuusbong para sa 2028 elections? Alam naman natin, Jiggy, isa sa hinihintay natin yung United Opposition. Pero alam din natin na until now, they are in the process of choosing kung sino yung kanilang mamanipuin for 2028 presidential elections. Bagamat, ang Liberal Party member at dating Budget Secretary na si... Ayun, mga bossing. Ang lupit. So, maaga. Daming mga gusto nang tumakbo-takbo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw sa harap.
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan